nagbibihis ka. Saan punta mo? Sa kasal. Mag-isa nga lang ako. Sama mo ako. Tapos yung sinama mo, sama na rin natin siya. Kasi may sasakyan siya magdodrive. Sinama. Anong oras ba uwi? Gabi na. Ay, naku, magsama tayo ng lalaki kasi gabi na tayo. Kalaon-launan, una yung sasakyan. Isa lang. Pag nakalagay, reserve one seat, one lang talaga. Kasi, talagang ang kasalan, bilang yan. Diba, binabudget yan. Kahit na hindi nagsasalita, ikakasal. Binabudget yan, 100 lang. Hanap sila nung, magkano isang per plate, no? 300. 500 na lang. Wala na 300 yata ngayon. Kung isang dan, 50 mil din. Diba? O sige. 500 per plate, 100 na guests. Maglilista na sila. Diba? Sino yung mga guests? Isa lang dapat dyan. Huwag na yan kasi ang dami nila. So, inaalis-alis siya until maging 100. So, clear na sa kanila, 50,000 lang ang budget para sa 100 katao. Kaya nung padalhan ka ng invitation, reserve for one seat. Kasi may 99 ka pang kasama. Hindi yung 1, nagdala ka ng 5. Magiging 105. Ang abono nila kaagad doon, 25. Diba? Naiintindihan niyo ba? Amen! Ito, dinadala ko lang kayo sa literal ding mga selebrasyon. Murahin na natin bilang mga Pilipino yun. At pag hindi tayo inimbita, huwag tayo magdaramdam. Amen! Diba? Mag-greet pa rin tayo. Happy wedding day. Di ka nag-imbita, ha? Hindi ka lalagyan ng ganon. May pahabo, bitter ka pa rin eh. Pag inimbita ka, praise God. Pumunta ka. Inimbita ka, saka ka naman pa-cute, invited ka. Ay, hindi ako available. Diba? Pag hindi ka naman in-invite, tampo-tampo ka naman. Walang paglalagyan sa'yo. Sa aquarium ka na lang nila para may sarili kang mundo. Often, there are times when God calls us to be part of His kingdom. But we tend to prioritize other things. Katulad ng mga inimbita, we may choose to follow our own plans rather than accept God's invitation. So, in-invite tayong lahat. Kaya for sure, magkikita-kita tayo sa piging sa langit. Amen! Kasi ito ay meeting ng mga imbitado. Amen! Diba? Ina-assure lang natin na itong lahat ng nandito ay imbitado. Walang nag-gate crush dito. Amen! Tama? Amen! So, ibig sabihin, kita-kita-kits tayo doon. Amen! Okay? Amen! Now, number 3. The king's preparations. Sa verse 8 sabi, Then he said to his servants, kasi nag-refuse na yung mga unang in-invite, di ba? The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Ang kasunod na utos niyan, go to the highways and the byways and invite anyone to come. Alam niyo ba na tayo ang produkto ng pangalawang imbitasyon? Amen! Hindi tayo ang unang in-invite. Israel ang unang inimbita. Amen! Romans chapter 10, chapter 9, 10, itong chapters na yan about the
hardening of the heart of the Jewish people. Naintindihan nyo? Amen. Silang unang invited, pero nag-refuse sila. Kaya sabi ni Lord, pumunta ka sa ngayon sa mga streets and mga highways and call anyone to come. At tayo yung mga nasa streets. Yes. Diba? Tayo mga nasa highway, nasa mga byways, nasa ali-ali, nasa chismisan, nasa magulong buhay. At tayo ngayon ay ilimpay. Amen. Siyempre, alam mo yung walang magawa. Alam mo na may handaan na pang mga special na tao lang, bigla kang isinama. Wow, special. Diba? Amen. Kahit anong busy mo, sama ka. Yes. Kasi hindi pwedeng hindi matuloy yung kasal. Kasi sinabi ng hari, mag-invite ka kasi kinatay na yung pinatabang baka. Amen. Sino kakain yan? Mapapanis yan. Diba? Amen. Pero mas maraming darating. Pero sapat ang handa. Alam niyo sa atin, laging sosobrahan mo. Di ba laging ganon? Meron ka laging extender na tinatawag. At malimit na sumasaklolo bilang extender yung mga pansit. Ganyan. Ginisang munggo. Ginisang upo. Yan yung mga ano na. Di ba? Yun yung mga ipapakain mo sa mga hinila-hila lang sa kalsada. Di ba? Ewan ko sa inyo, baka sapat-sapat yung mga handa nyo. Pero laging, ilan ang expect? 500 katao. Dami, no? May pinuntahan akong kasal, grabe. Buong village yata ang dumating, no? Ilan ang kinatay nyo? Kako doon sa kinasal? 12. Natigdo 250 kilos na baboy. 200 kilos, 150 kilos na baboy. 12. May manok pa, may gulay, may isda pa. Sabi ko, gaano? Ano pa lang yan, ha? Hindi, wala pa yung kasal. Gaano ba karami ang pupunta? Ay, pastor, tay. Pag makita mo, magugulat. Tinignan ko naman yung paligid, malala yung mga bahay. Saan magagali ang mga tao? Pwede tanong sa isip ko yun. Tignan ko na lang kinabukasan. Kung kinabukasan lang, talagang mga jeep, tricycle, dami na dumadating. Siyempre, tapos ng kasal, di kain na, presidential table naman din kami. Pero sa likod mo may mga nakatayo na. No? Na pag-alis mo, upo na sila. Next! Talagang tanggalin na yung pinggan mo, mayroon na naman doon. Tuloy-tuloy. Nilalatan na nga nila yung pagganon ng mga igla doon, mga ganyan. Talagang sabi ko, dami talaga, no? Saan sila nanggaling? Hindi mo kailangan imbitahan lahat yan tayo. Talagang pupunta sila. Kaya sabi ko, sana, kasi nawalan tuloy ng privacy yung kasal. Kasi naging parang piyesta lang siya. Hindi ko na pwede, sana sa susunod mong kasal, siyempre hindi ka naman. Baka maghanap ng susunod na kasal yun eh. Ha? Mas maganda pa rin talaga yung sa isang hotel kayo, isang restaurant, 50 katao, very private. Saka na lang kayo maghanda sa labas. Kasi nawala yung sacredness nung programa. Diba? Kasi datingan ang mga jeep, habang nag-seseremonyas ako, atras! Ang daming dumarating.
Ang dami naghahanap ng gisante, siguro hindi pa tapos yung igat ko, ano? Sabi ko, gulguluhan ako. Kaya shinortcut ko po yung kasal. Dalawang page po yung hindi ko na binasa. Sabi ko, tumayo po kayo. I now pronounce you. Man and wife, you are now husband and wife. Brad, you may kiss your wife. Tapos na. Wala ka ng malugaran, ang dami tao. Hindi mo na alam kung saan kasi siksi. Kaya pagkatapos kong magkasal, paalam muna ako doon ako sa silong ng akasya. Halos mawalan ako ng hininga. Kadami ng tao. Pero ganun sila eh. Kasi hindi naman para sa akin yung para sa kanila. So nagyaya dahil may handa. Even though the guests declined the invitation, the king continued to prepare for the feast. Ganito yan. Kung ayaw nyo, may yayayain akong iba. Parang ganito yan eh. Kung hindi ako nag-yes kay Lord, hindi na paralyze ang kingdom ng Lord. Amen. May gagawa sa ginagawa ko ngayon. Amen. Kung hindi ako nag-yes, ibig bang sabihin, huminto ang kaharian ng Diyos dahil ayaw ko na? Hindi. Kung ayaw mo, may gagawa sa ginagawa mo. Kaya wag nating pagmalakihan ang Diyos na tumawag sa atin. Yes. Na para bang pag wala na tayo, wala na siyang magagawa. Amen. Kasi hindi siya dependent sa atin. Amen. Kaya niyang gawin lahat kahit wala tayo. At pwede siyang gumamit ng iba kung ayaw natin. Amen. Ang problema, baka pag gusto mo na, hindi ka na tinatawag. Amen. Clear? Amen. So pag invited ka, yes, may preparation ka din na gagawin. Di ba? Amen. Like the king, God continues to seek people who are willing to be part of His kingdom. Kahit na marami nag-reject sa invitation, ito pinapakita ng Diyos ay compassionate at desire niya